Discuss naman natin tong topic under strand of materials na simple stresses. So, ano lang, isa lang sa simple stresses consider natin dito. And yun ay yung normal or axial stress. Yung along the axis na member. Then determine daw the largest weight, W, which can be supported by the two wires. Ito yung wires natin as shown in figure. So, I actually get this problem pala from title, yung Strand of Materials. Third edition to. Ito yung sa fourth edition, kulay blue. Yung third, kulay blue ata yung kulay na ito. Ito, kulay green pa. Kulay green. Okay? Same sila ng number. Pinagkaiba lang. Yan, medyo may variation sa values na. Sige. So, determine largest weight which can be supported by the two wires as shown. The stresses in wires AB and AC are not to exceed. Ayan, lagay ko nga. Gawan ko nga to na force. Okay. So, ito yung force tension AB. Then, ito naman yung sa AC. Opya. Pangit. Ayan, AC. No? So, pangalanan ko tong tension AB. Tension AB. Ito naman, pangalanan kong tension AC. Okay, ni information doon. The stresses in wires AB and AC are not to exceed 100 and 150 respectively. So sa AB, 100. Lagyan natin sigma kasi for stress. Yan. Stresses in wires. So actually yun, normal yun. Sigma AB. Hindi ko nalagyan ng subscript na kung ano siya, actual ba, kumbaga normal tension compression. Automatic naman tension naman talaga to. So, sigma AB. So, ano yun? 100 megapascals. So, express natin yun as inequality. Less than equal to 100 megapascals. And 150 naman yung sa AC. Sigma AC less than equal to 150 megapascals. Okay, so the cross-sectional areas of the two wires are, so ayan din, binigay din. Cross-sectional area sa AB ay 400 millimeter squared. And cross-sectional naman sa ACI, 200 mm squared. Area AC, 200 mm squared. Okay, so ang tinatanong, largest weight W. Ito. Ito yan, kung ano man yan. Yan yung value niyan. W. So ano lang to, statics lang tayo dito. Ayan, statics lang yan, basically. Summation of forces. So ang gagawin natin, dito na nga lang sa gilid. Summation of forces along X lang yan. Summation of forces along X equals 0. So, to the left equals to the right, or positive yung to the right. Positive yung to the right. Okay, so to the left yung negative TAB. That will be TAB cosine 30. Fully okay na dun sa statics. TAB cosine 30. And add natin TAC cosine 45 naman. TAC cosine 45. Okay, then wala naman na iba. Equal to 0 na yun. The next, summation of forces along Y equals 0. Summation of forces along Y naman tayo equals 0. Ang nipis. This one is positive upwards naman. Okay, so lahat naman yan upward, TAB, TAC, di ba? Ito yung components niyan, TAB.
to upward. To the right, upwards. So, TAB sine naman. TAB sine 30. Plus TAC sine 45. Then, yan, equal na yan sa W. Or minus W, pero iset ko na lang siya as equal to W. Minus W yun, equal to 0. Transpose ko lang. So, yun. So, pwede na natin masolve yung tension AB and tension AC. Pero yun ay naka in terms of W. Nakuha tayong sagot dyan, naka in terms of W. Kasi yung W natin dito, ilalet lang natin yan as 1. Okay, mode 5, 1. To solve two equations to unknowns. So, negative AB, ito yung unknown, cosine 30. Tapos, cosine 45. Then 0. Then TAB, sine 30. Tapos, sine 45. Then, that is equal to, itong W, let lang natin yan as 1. Para, maging values na, ay wait lang. Tama ba? Ay, yun lang, naka-radians pala ako. Mali yan. Dapat naka-degrees ka. Okay, so equal. Nangyari. Mali yung nalagay ko kanina. Ulit-ulit. Negative cosine, mag-iiba yan. Negative cosine 30. Ayun. So, cosine 45. Nag-iba kasi kanina. Then, sine 30. Naka-radians kasi. Hindi pwede mag-negative yun. Tama assumption natin. Then, sine 45. Yan, tama na ba? Ayun. 0.732. Yung TAB yun. Naka-express yun in terms of W. 0.732 W. And 0.897. 0.897 W. So, ayun. Actually, dito pa lang may kita mo na eh. Paano alin yung mag-govern. Pero sige, isolve muna natin dito. Solve natin dito. So, paano nga ulit yung stress? Di ba stress is force over area. In this case, tension over area. So, kung solve mo yung force, that is simply stress times area. Ganun. So, solve muna natin yung mga force. So, yung tension is equal to sigma times area. Multiply na lang. Sigma times area lang yun. Sigma times area, sigma times area. So, megapascals, Newton per square millimeter yon 100. 100 times 400. Nulat po talaga. 40. Newtons yan. Para maging kilonewtons. Ayan. 40 kilonewtons. Okay? Tension AB yun. Yun yung maximum niya, bale. Tension AC naman ay 150 times 200. 30 ba yun? 30 kilonewtons naman. So, 30 kilonewtons. Ayan. So, hindi naman yan pwede sila, hindi naman pwedeng parehas yan. Isa lang yung mangyayari. Again, determine the largest weight which can be supported by two wires shown. The stresses in wires AB and AC are not to exceed 100 and 150. So, ayun. So, dapat, ang stress nito, hindi pwede lumagpas ng 100. Ang stress din dito, di pwede lumampas ng 150. So, paano natin gagawin yun? Okay? So, ito, ibig sabihin, kapag 40 kilonewtons ang ginamit mo, 100 yung sakto magiging stress niyan gamit yung area. Ito naman, kapag 30 naman yung gamit mo sa TAC, 150 naman magsasakto yung stress niyan, given yung area. So, ano yung gagamitin natin dito? Ayan, so ito or ito. Pwede mo namang i-check both. I-solve mo muna yung W. Di ba may TAB ka na?
Yun na yun. Substitute mo na yun. TAB, TAC. Check mo muna kung ano yung maging value na yan pag sinubstitute mo na sila. Ang tension AB natin ay 40 kilonewtons. Pero gawin ko na siyang times 10 to the third para naka-newtons na lang. TAC ay 30 naman kilonewtons. So, yan. Meron na tayong magiging value ng mga weight. So, ang weight, dalawang magiging value niyan. Then, alin yung pipiliin mo? So, ganun lang. So, tension, lagay ko na lang sa F. Divide ko by, ito, kung ano mong value na ito. 0.732. Times ko na siya by 1,000. So, yung una ay 40. So, ayun, 54.64. So, kilonewtons yan. 54.64. Tama ba? Len, parcel ko na Len. Pag 40,000 tapos 0.732. 54.645 kilonewton. Then kapag gamit mo naman yung 30, palitan ko lang yan, 30. And syempre, iba naman to, 0.897. 897. So, 33.4. Most nerdy gives naman, no? 897. Dapat ba, hinabaan ko? 33.4. 33.5 lang nandi. 33.5 na. 445. Most nerdy gives naman. Yun yung sagot. Yung mas mababa, pinipili natin. Ganun lang. Kasi kapag pinili mo tong 54, so, dito sa 30, mangyayari dyan? Pag ginamit natin tong 4, no? Sige, pabalik natin. Pabalik natin gawin. Pag pinili natin yung 54.645, ayan, nasan yan? Ito, 54.645. That is, naka 40. Tama? 54.645. Lagay ko yan sa weight mass. Yan. So, ito yun. The W. Minultiply ko sa 0.897. Tama ba? Okay, tama. 0.897 minultiply ko sa M. So, ito yung nakuha kong tension. 49,000. 49 kilonewton. Lagpas na siya sa 30. Kapag lumagpas siya sa 30, di din niya na rin masatisfy ito. Kasi di ba yan ay stress over area? Force over area, yung stress. Stress over area. Try mo i-divide yan. Answer, divide mo sa area na yun. 200. So anong naman nangyari? 245 o 150 lang yung allowable niya. So, ganun lang. Pero kapag ito yung ginamit mo, yung 33, tapos pinlog in mo to dito sa kabila. Okay, gawin natin. So, 0.732 times natin sa W na nakuha natin, which is yung 33.445. Gawin ko na lang, kilonewton. So, 24 lang. Ang alang tension niyan ay 40. Dito pa lang may kita mo na eh. Ito yung 40, yan yung sagad kapag naabot niya na yung maximum stress. Obviously, kung gagamitin mo yan, 24.481 divide mo sa area, 400. Di yan naabot sa maximum, 61 lang yan. No? Allowable, 100. So, ayun. Ayun siya. Ito, 33.5. Baka siguro kung kinompletong details to, yung 0.73 to 0.897, papalabas mo yung saktong value. Or 33.5. Yan, nag-round off kasi ako dito pa lang eh. Try ko nga gawan yan sa gawan ko yan ng program. Tignan natin. So, ayun, ganun lang siya. So, in short, pwede mo ba masabi na dito pa lang, piliin mo na yung may pinaka-stress? Pinaka-stress na part. Dito pa lang. Dito pa lang, piliin mo na yung may malaki na value. Kasi yun yung may pinakamalaking tension. 0.897 W. W parehas naman sila eh. Yung coefficient na lang, 0.7 to 0.887. Mas malaki to. Ito yung gagamit mo. Pwede yon kung hindi variable yung area. Ayun. Kung hindi siya, kung hindi nagva-vary yung area.
So, ayun. Ganyan siya i-solve. And try nyo tong ibang problem. Ito yung sa isang book. Sige nga, gawin ko nga ng program yan. Wait lang. Okay, so ayun, nakagawa na ako ng program. Dito. Ito yung ginawan ko una. Ayan. Block of weight W hangs from a... Pero practice solving nyo na lang. Ito ba yun? 40, 60. Ayan. Bars A, B, and AC are pinned to the support B and C. Areas 800 and 400. Ayan, ito yun. 800, 400. And then, neglecting the weights of the bars, determine the maximum safe value of W if the stress at AB is limited to 110 and AC 120. Then, 110, 120. Then, ito yung angles, 40 degrees, 60 degrees. Okay, so ito yung lumalabas na bali. 1.7 yung tama. Kung babalikan natin yung kanina for checking, yan, apply lang natin. Determine the largest W, blah, blah, blah. Stresses in wires AB and AC are not to exceed 100 and 150. Okay, palitan natin. 100 and 150. Yung mga nakasayan, yan yung papalitan na values. 100 and 150. Then cross-sectional areas, 400 and 200, respectively. 400, 200. Yun lang ba? Di ba may angle pa? 30 naman to and 45. 30 and 45. Ito pala, dapat pala naka-ano ako dito. Naka-red ako dito. Kasi, yan lang yung mga naka-red, yun yung mga makukuha mo ng values. So, ayun. So, ito yung lumalabas na sagot. Mga 33.5 nga. Di ba? Kapag ano, hindi ka nag-round off. Tuloy-tuloy. Ayun yung mas mababa. And I guess, that's it for this problem. And try nyo to. Alam niyo na yung sagot. 61 point, ano yun? Tama ka, 61.7 ba yun? Pwede pa ba mabalik yan? 61.7. 61.7 nga. I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.